at katuwang namin kayo sa pagtindig para sa tama at pagtindig para sa taong nagmahal, nakipaglaban ang kanyang kagustuhan, magkaroon ng katahimikan ang bayang ito. Mga ordinaryong tao, tayo, saksi mismo kung paano ang pagbabago nung tumayo si Tatay Digong sa atin. Napakadilim ng panahon yun na si Tatay Digong ang kailangan ng bayang ito. Hindi na natin malaman kung anong bukas meron tayo dahil ang naghahari na noon yung biktima ng droga, sindikato ng droga, narco-politics at pati na ang ating mga kapulisan ay hindi na rin natin malaman kung to serve and to protect. Si Tatay Digong ay pinili ng ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan na ang gusto ay magkaroon ng kapayapaan para sa akalik kanilang pamilya. Nakakalungkot dahil yung taong tunay na nagmahal sa mga malalita at ordinaryong tao ay biktima ng masama at lumang pamumulitika. Nakakalungkot dahil pinatunayan niya nung siya ay nanungkulan, di wala ni 5 o 1,000 o anumang salapi na galing sa bayan ay ang kanyang binulsa. Makikita naman natin sa pamumuhay ni Tatay Digong, isang ordinaryong tatay pa rin, isang ordinaryong tahanan pa rin, samantalang ilang taon na naglilingkod sa pamilya, sa bayang ito, pero wala at hindi yumaman. Ang tanging langat at sinuportahan ng ilang milyong Pilipino na ang kagustuhan magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Noong araw na yon, yung mga oligarko, yung mga negosyante, kasabwat ng mga politiko, sila ang nagpapasasa ng yaman ng ating bayan. Kung natatandaan nyo, merong concessionaire ng tubig na nagtataas sana ng presyo, pero pinigilan ni Tatay Digong at sinabi, i-take over po kayo kung kayo ay magtataas pa rin ng tubig dahil yung tubig na yan, natural na yaman na naging hanap buhay, bilyong-bilyong ang kinita ng mga oligaryong na nagiging kasabwat ng ating mga politiko. Binago niya ang sistema. Kaya lang, dumating ang pagsubok, dumating ang pandemic, at kaya tayo ay nabimbig sa kanyang mga programa. Pero during ng pandemic, nakita naman natin dahil siya ay pinaniniwalaan at siya ay sinusuportahan, lahat halos ng mamamayan ay sumusunod sa kanya. Ang tanging taong, ang tanging presidente na nagmahal sa kanyang bayan, ano ang sinukli ng administrasyong ito? Ang sinasabi nila, maraming pinatay sa war on drugs ng ating presidente. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong mga panahon na yon,
walang puser, walang adik na hindi pinoproteksyonan ng mga taga-gobyerno. Maraming politiko na tulak ng droga na nahalal at nag-aari sa kanilang lalawigan at sa kanilang lugar. Kung ang kapanahunan ni Presidente Erac Estrada, meron tayong tinatawag weteng politics. Pero ang weteng hindi nakakapatay at hindi nakakapurwisyo kagaya ng purwisyo na ginagawa ng mga biktima ng droga. Kahit sa ang kanto, may droga kang makikita. Itong lugar na ito, talamak ang biktima ng droga. Talamak ang krimen dahil lahat ng krimen na nangyayari, drug-related. Saksi kami kung gaano kasalot sa bawat pamilya ang biktima ng droga. Saksi rin kami, hindi na malaman kung pagkakatiwalaan pa natin ang ating kapulisan nung wala pa si Tatay Digong. Ako, bilang kapitan noon sa pinakamagulong barangay, niraralihan namin ang aming kapulisan dahil ito ay patong sa droga. Yung droga, halos saksi at alam namin kung ano ang dinudulot sa bawat pamilya at bawat tahanan. Magtulong ang pamilya dahil sa droga at dahil may droga, may adik, hindi lang ang pamilya ang nagulo, kung hindi pati buong komunidad na. Kami po ngayon ay nananawagan ng suporta sa mga mamamayang Pilipino sa bansang ito na yung taong nagmahal sa atin, baka pwedeng suklian natin siya ngayon ang nangangailangan ng suporta natin. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, wala hong ibang nagmahal na presidente sa bayang ito kung hindi si Tatay Digong. Ito pa ba ang itutumbas nila sa taong nagmahal, taong ibinigay ang buhay para lang sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan? Naniwala tayo sa kasabihan, merong second chance. Kaya, naniwala rin tayo na ang sinasabi pagkakaisa. Pero, kayo ba naniniwala na nasa tama ang pag-iisip at mga gawa ng leader ng bayan natin ngayon? Naniniwala ba kayo na gawain ng matino ang nangyayari ngayon sa bayang ito? Pag ang leader mo matino ang pamamalakad mo, matino din ang mga kabinete mo, matino din ang taong gobyerno. Hindi po kayo bulang, hindi rin kayo bingi. Alam nyo ang sitwasyon natin ngayon. Harapin natin ang katotohanan na tayo po ay nilalapastangan ng mga ilang politiko na nakikinabang sa kaban ng bayan.
Tanong ko po sa inyo, ano na ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ba natin papansinin? Tayo ba ngayon ay walang karapatan na magsalita ng tama, magsalita at ipagtanggol ang mga susunod na henerasyon? Bakit tahimik ang mga taong nakinabang kay Tatay Digong? Bakit pati ang mga politikong nakinabang kay Tatay Digong tahimik kayo ngayon? May konsensya pa ba kayo? May pagmamahal pa ba kayo sa bayan? Nararapat pa ba kayong pagkatiwalaan ng taong bayan? Kaya po, tayo ay magkaisa. Isigaw natin, kailangan ng ating Tatay Digong ang pagmamahal natin ngayon. Bring him back! 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 Kayo ang dapat wala dito. Kayo ang hindi karapat-dapat namuno dito. Ibalik ninyo si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Hindi tayo maririnig ng nagbibingihan ng administrasyong ito kung hindi tayo magkaisa. Nilapastangan na ang ating pananalapi, nilapastangan na ang ating pagiging Pilipino. Tingnan nyo yung hearing na naganap sa Senado. Di ba nagkautal-utal na sila? Tama. Di ba hindi na tugma-tugma at nagtuturuan na? Mahirap pagtakti-taktiin ang isang kasinungalingan. Ano ba ang dahilan nyo kung bakit pinastruck nyo? Bakit binenta nyo? Bakit pinagpalit nyo? Kinidnap nyo si Tatay Digong? Dahil takot kayo? Hadlang sa inyo? Mawala kayong konsensya. Mga mahirap, pero sabi nga ni Abante, tangina mo, ina mo. Ina mo! Ina nyo! Kaya, sama-sama tayong tumindig para sa taong nagmahal sa atin. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Tatay Digong, ito lang ang kaya namin ihandog sa darating mong kaarawan. Kaming mga ordinaryong tao na nakinabang sa administrasyon mo, titindig kami alang-alang sa pagmamahal mo sa bayang ito. Duterte! Duterte! Duterte!
ang Pilipinas, mabuhay po ang Pilipino.